Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Ako po si Elias, taga Isla Tanaw. Matagal ko na pong sinusundan ang channel ninyo. At ngayon, pagkakataon ko na upang magbahagi. Tungkol po ito sa babaeng minahal ko ng buong puso. Siya po si Tala, ang pinakamagandang dalaga sa aming baryo. Maraming nagkakagusto sa kanya noon, pero ako ang pinili niyang pakasalan. Marami ang nagduda. Marami ang nagtanong kung paano nangyari yon. At sa tuwing kailangan naming sumagot, ang palagi na lang naming sinasabi, nagmamahalan kaming dalawa. Subalit dumating ang gabing hindi ko inaasahan. Merong isang lihim si Tala. Isang lihim na di ko alam nung una kung paano ko tatanggapin o haharapin. At nang malaman kong hindi siya ordinaryong babae, bigla kong napagitna sa dalawang nagbabanggaang panig. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong piliin. Kung yung pagmamahal ko ba sa kanya o yung kaligtasan ng buong isla laban sa kanya. Dumating sa punto na hindi ko na alam kung sino ba ang dapat kong protektahan. Yung asawa ko ba na mahal ko o yung baryong umaasa sa akin para sila ay iligtas. Muli, ako po si Elias at ito ang aking kwento. Naglalakad kami ni Tala sa kalsada ng araw na yon. Magkahawak kamay kami, pero hindi ko maiwasan ang mailang. Pakiramdam ko kasi ay maraming mga mata ang nakatingin sa amin. Mahal, bilisan natin. Mainit na. Bago ka masunog sa araw. Ngunit imbis na magmadali, ay hinapit niya pang lalo ang mga kamay ko at saka ngumiti. Hindi yun ang dahilan kung bakit ka nagmamadali. Naiilang ka sa mga tsismosa. Oo eh. Baka kasi magsimula na naman sila eh. Hayaan mo na sila. Yan lang naman ang kaya nilang gawin eh. Ang mainggit. Nagtawanan kaming dalawa. Kahit pilit lang yun sa akin. Pero, habang papalapit kami sa kanto, kung saan nakatambay ang grupo ni Aling Sayong at Mang Tore, ay may biglang tumawag sa akin. Hoy! Hoy, Elias! Tumigil kami sandali ni Tala. Medyo kinabahan ako. Si Mang Tore ay isang matandang lalaking sikat sa pagiging walang preno ang bibig. Humarap ako. Sinikap kong maging respetado kahit alam kong wala itong sasabihing maganda sa akin. Magandang araw po, Mang Tore. Aling Sayong. Aba, magandang araw din naman sa'yo. Kumusta naman kayo nitong si Tala? Abay, parang nangangayayat na. Baka naman di mo na naaalagaan ng maayos tong pinakamagandang dilag sa atin. Ay, oo din. Pansin ko din yan, Tore. Medyo nangangayayat na nga ito si Tala Abay, baka naman hindi mo na pinagpapahinga sa gabi, Elias. Abay, ikaw talaga masyado kang mahilig. Tumawa ng malakas si Tore nang marinig ang sinabing yun ni Aling Sayong. Sumabay pa ang mga kasama nilang mga tsismoso at tsismosa. Huwag mo naman kasing masyadong pinapagod sa gabi, iho. Abay, sayang, ang ganda pa naman. Sa bagay, kung ako din na mapapangasawa ng katulad niyang si Tala, aba, ihilang ang pahinga pag nagkataon. Sobra naman ho kayo. Huwag niyo naman pong bastusin ang asawa ko. Nako, ikaw naman, hindi ka na ba biro? Sa mga oras na yon, naramdaman ko yung biglang pag-init ng pisngi ko. Gusto kong hilahin si Tala at tumakbo palayo. Nakakapagtimpi pa ako.
Ayokong sagutin sila ng masama dahil alam kong yun lang ang inaabangan nila, yung mapikon ako. Napabuntong hininga ko at pilit pa ring ngumiti. Pero si Tala, iba ang naging reaksyon. Naramdaman kong biglang humigpit ang kapit niya sa kamay ko. Tahimik lang siya, pero ramdam ko yung malalim niyang paghinga at pag-angat ng balikat niya. Doon na ako kinabahan. Mahal, tara na. Mahinahon kong bulong. Umaasang mapapakalma siya. Pero hindi siya kumilos. Tinignan niya isa-isa sina Mang Tore at Aling Sayong. Dali nga lang po. May problema po ba kayo sa amin ni Elias? Ha? Wala naman, Tala. Nagbibiro lang naman kami nitong si Sayong eh. Alam ko po ang kaibahan ng biro sa pambabastos, Tatang. Matanda ka na, di ba? Dapat ay alam mo na ang tama at mali. Hindi ba kayo naturuan ng mga magulang ninyo na rumispeto ng kapwa? Tala, tama na. Huwag mo nang patulan. Hindi, Elias eh. Gusto ko lang kausapin ang mga to. Kaya hayaan mo ko. Ang tinig niya, kalmado, pero may bigat na hindi kayang baliwalain. Tumigil sa pagtawa ang grupo. Teka, nagagalit ka ba, ha, Tala? Abay, huwag kang magalit. Nagpapakatotoo lang naman kami. Sinasabi lang namin kung ano ang nakikita namin. Totoo namang umimpis siyang katawan mo eh. Anong masama sa pagsasabi ng katotohanan? Sige nga. Kaya nga, ang gusto lang naming sabihin eh, huwag mo namang kalimutang alagaan yung sarili mo, Tala. Huwag mong hayaang malosyang ka na lang ng lalaking yan. Naku, sayang, ang ganda-ganda mo pa naman. Kung bakit naman kasi itong si Elias pag napili mo. Eh, ang dami-daming mga pogi at mayayaman na nagkakagusto sa'yo. Oo nga naman. Di ba nga, nanligaw din sa'yo yung gwapong anak ni Mayor? Sana, yun na lang ang sinagot mo. Eh di sana, di kotse ka na ngayon. Hindi ka naghihirap. Ako talaga yung nanghihinayang sa'yo eh. Ay, ako man eh ganyan din ang nararamdaman ko. Umaming ka, Elias. Siguro, ginayuma mo tong si Tala, ano? Sa puntong yun, ay hindi na ako nakaramdam ng hiya. Napalitan na yon ng galit. Parang gusto ko nang itali yung dila ni Mang Tore at Aling Sayong. Pero si Tala, hindi siya nagalit. Yung ekspresyon niya, para siyang naaawa. Tinignan niya yung dalawa ng diretso sa mga mata. Mang Tore, ilang taon na po ba kayong kasal ni Aling Sayong? 30? Ilang anak po ang napalaki ninyo? 4. Ilang beses yung narinig sa kanya na nagsisisi siya dahil hindi mayaman ang pinili niya? Wala. Bakit? Ikaw naman, Aling Sayong, ilang beses mong naisip na sana hindi na lang itong si Mang Tore ang napangasawa mo? Uy, wala. Mahal na mahal ko tong asawa ko na to, kahit sino pa siya. Iyon naman pala eh. Alam niyo naman pala kung paano magmahal ng walang kondisyon. Pinili niyo ang isa't isa kasi nagmamahalan kayo. Ngayon ang tanong ko, kayo lang ba ang may karapatan ng ganun? Ako, hindi ba ako pwedeng pumili ng hindi gwapo, ng hindi mayaman? Hindi po nabibili ng pera ang pagmamahal. Alam ko naman yun, Iha. Pero yun nga, medyo nag-aalala kami sa'yo. Kung nag-aalala po kayo, sana kinausap niyo na lang ako ng sarili na ng maayos. Hindi yung dito sa kalsada. Sa harap pa ng asawa ko, kung saan madaming nakakarinig. Hindi ako pinababayaan ng asawa ko. At mas lalong hindi ako nagsisisi na siya ang pinakasalan ko. Nilingon niya ako. Nakita ko yung mga mata niya na medyo may halong lungkot. Alam ko na nasasaktan siya dahil sa mga sinasabi ng mga mapanghusgang kababaryo namin. Si Elias po ang pinili ko. Dahil hindi ako tulad ninyo. Hindi ako tumitingin sa tao base sa yaman, itsura, o kung ano pa ang sinasabi ng iba. Mahal ko siya at alam kong mahal niya ako. Ganun lang po kasimple yun.
Nagkatinginan sina Mang Tore at Aling Sayong. Halatang hindi nila alam ang isasagot. Hindi sila sanay na may lumalaban sa kanila ng mahinahon. At tungkol naman po, sa sinasabi niyong sayang ako, o kung hindi ba ako nangihinayang, pues, mas nakakaawa yung mga taong maraming ang pera, pero hindi naman ramdam yung pagmamahal ng mga asawa nila. Yung may mga bahay na malalaki nga, pero wala namang respeto sa isa't isa. Yung may kasama nga sa gabi, pero hindi alam kung masaya pa ba sila o nagpapanggap na lang. Kaya nga yung iba na kilala ko, ayun, araw-araw na lang na nakikipagchismisan sa kalsada kasi doon na lang sila masaya. Nang matapos magsalita si Tala, napaawang ang bibig ni Mang Tore. Si Aling Sayong naman ay kumurap-kurap na parang biglang nawala sa sarili. Ano ba yung mga pinagsasasabi mo, Iha? Pinaparinggan mo ba kami mag-asawa? Aba, hindi po ah. Wala naman po akong sinabing pangalan ah. Pero kung napikon ka, ikaw ang tatanungin ko. Bakit kayo tinamaan? Napangiti ako ng lihim nang makita kong biglang namula ang muka ng dalawa. Humanga talaga ako sa galing ng sagot ni Tala. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit, pero ang mga salita niya ay matalas. Hindi ko nagugustuhan ng tabas ng dila mo, Iha. Abi, wala naman kaming ginagawa sa inyo, ah. Nagsasabi lang naman kami ng opinyon namin. Opinyon? Hindi po yun opinyon, Mang Tore. Hinuhusgahan niyo po kami. Dumadaan lang po kami ng tahimik dito. Kayo yung unang nagsalita at ng istorbo. Ngayon sinagot ko kayo. Tapos mapipikon ka? Pero Tala, totoo naman yung mga sinasabi namin. May karapatan kaming magsabi ng totoo. Alam mo yan, si Elias, wala kang mapapala sa kanya. Isang hamak na bangkero lamang. Anong kinabukasan mo yan? Kung anak ni Mayor na lang sana at sinagot mo, edi sana may ipinagmamalaki na tong baryo natin. Umangat ang kilay ni Tala. Diretso niyang tinignan si Aling Sayong sa mga mata. Aling Sayong, ipapaalala ko lang po sa inyo ha. Buhay ko po ito. Ako po ang masusunod at hindi kayo. At saka excuse me, hindi ako trophy ng baryo para ipamigay nyo sa anak ng mayor ninyo. Kaya tumigil na po kayo. Kung gusto mo, Aling Sayong, yung dalaga mo ang ibugaw mo sa anak ng mayor para may pagmalaki ka naman. Anong sabi mo? Biglang napataas ang kilay ni Aling Sayong. Bagya din siyang napairap nang marinig ang sinabing yon ni Tala. Concern lang naman kami sa iyo. Kung ayaw mo, edi wag. Pero ito ang sasabihin ko. Walang mararating ang buhay mo sa lalaking yan. At kahit anong kayod yan, hindi nyo mararanasan ang yumaman. Yan ang tatandaan mo. Sino po kayo para sabihin yan? Si Elias po ginagawa niyang lahat. Masipag siya. Nagsisikap siya para sa aming dalawa. Totoo po yun, Aling Sayong. Kaya sana naman po huwag niyo naman po akong husgahan dahil lang sa itsura o estado ko sa buhay. Hindi po ako perpekto, pero mahal ko po si Tala. Gagawin ko po ang lahat para hindi niya pagsisihan na ako ang pinili niya. Ay nako, bahala na nga kayo dalawa. Tumalikod na si Mang Tore. Hinawakan naman ni Tala ang aking mga kamay. Sabay ngiti. Parang pilit akong pinapakalma. Ilang segundo, naramdaman kong bagya niyang hinila ang mga braso ko. Lalayo na sana kami, pero may pahabol pa pala si Mang Tore. Ay nako mga bata ngayon, akala mo kung sino? Pweh! Kaya nga, sobra na. Biglang lingon si Tala. Nakita ko na tumalim bigla ang tingin niya sa matandang lalaki. Yun ang unang pagkakataon na nakita ko siyang nagalit. Pero maya-maya ay huminga siya ng malalim at sandaling pumikit. Para bang pinakalma lang ang sarili bago sagutin ang matanda.
Alam niyo po ba? Mas masarap po ang mabuhay pag hindi kayo nakikialam sa hindi niyo naman problema. Kapag ipinagpatuloy niyo po ang ganyan, kakarmahin talaga kayo. Hindi na sumagot ang dalawa. Basta na lang silang umalis. Nang makalayo, saka lang ako nakahinga. Grabe, nakakainis no? Kinakaawaan nila ako, pero hindi nila alam, sila ang mas nakakaawa. Paano mo nasabi, Tala? Kasi naniniwala sila na ang halaga ng babae ay nasa kapal ng pitaka ng lalaking makakasama niya. Diyos ko, kawawa ang magiging manugaw ng mag-asawang yon. Ay, tara na nga. Uwi na tayo. Sayang lang ang araw. Hindi na ako sumagot. Nagpasalamat ako sa Diyos na si Tala ang ibinigay niya sa akin. Naglakad na kami palayo. At habang naglalakad kami, panay ang tingin ko sa kanya. Mas lalo akong humanga, hindi lang dahil maganda ang asawa ko, kundi matapang din siya. Alam mo, mahal, ang swerte-swerte ko sa'yo. Hindi ah. Ako ang swerte sa'yo, mahal. Ha? Paano mo naman nasabi? Kasi may tiwala ako sa'yo na hindi mo ako sasaktan. Na matatanggap mo ko kahit sino pa ako. Ako pa talaga. O nga ang dapat na magpasalamat eh. Kasi ako ang pinili mong mahalin. Kahit na paulit-ulit pang sabihin ng iba na hindi ako nababagay sa'yo. Sabi lang nila yon. Basta ako alam ko sa sarili ko na ikaw ang para sa akin. Basta walang bibitaw ha. Sa kayang mag-asawang sayong at Tori na yon, darating din ang araw na mga yan. Pagsisisihan nila yung mga sinasabi nila tungkol sa atin. Naku, tama na nga yan. Mabuti pa umuwi na tayo, mahal. At lutuin na natin itong binili nating ulam. Nagugutom na ako eh. Sige, mabuti pa nga. Samantala, kinagabihan na. Pagkatapos naming kumain, ay inabutan ako ng isang basong tubig ni Tala. At nang mainom ko na yon, inayos niya na ang mesa. Tutulungan ko pa sana siya, pero bigla na lang akong inantok. May mga pagkakataon talaga na ganito, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Parati na lang akong madaling antukin pagkatapos ng hapunan. Naging sunod-sunod ang aking paghikab. Mahal, gusto pa sana kitang tulungan kaya lang parang inaantok ako. Ano ka ba? Ayos lang ako dito. Kaunti lang naman tong hugasin eh. Sige na, mauna ka na sa kwarto at matulog ka na. Ako nang bahala sa mga to. Okay ka lang ba talaga, mahal? Oo nga, ayos lang. Sige na, matulog ka na. Susunod na ako. Sunod ka kagad ah. Tumalikod na ako at naglakad papunta sa kwarto. Pero bago ako tuluyang pumasok, huminto muna ako sandali at nilingon siya. Pinagmasdan ko ang asawa ko. Suot na naman niya ang paborito niyang duster, yung kulay pula na may maliliit na bulaklak. Yun ang kauna-unahang regalo ko sa kanya na binili ko nung bago pa kaming nagsasama. Kupas na ang kulay nito at kung titignan mong mabuti ay may maliliit na itong butas sa bandang tagiliran dahil sa kalumaan. Ilang beses ko na siyang inalok na bibilhan na ng bago at itapon na yon, pero ayaw niya. Mas presko raw kasi sa katawan at mas mahimbing ang tulog niya kapag yon ang kanyang suot. Matapos yon ay kampante na akong pumasok sa kwarto namin. Pagkahiga ko sa banig, mabigat na ang talukap ng mga mata ko. Pero pinipilit ko pa rin maging gising dahil hihintayin ko pa si Tala. Pero nahihirapan ako. Lalo pa at pati katawan ko ay parang bumibigat. Pero bago ako tuluyang pumikit, may narinig akong mahihinang ungol. Para siyang nasasaktan. Pamilyar ang ungol na yon, maski mahina. Bigla akong kinabahan. Sinubukan kong bumangon para puntahan sana siya. Pero hindi ko magawa. Hindi ko maigalaw ang mga kamay ko, maging ang aking mga paa.
Para akong naparalisa. Lumalakas palalo yung ungol. Gusto kong sumigaw para sana tawagin siya, pero pati dila ko ay ayaw nang gumana. Pagkatapos ng ungol ay may narinig akong biglang kumalabog. Para bang may biglang bumagsak. Hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Tala. Hindi ko alam kung may tao bang iba sa labas o kung siya ang bumagsak. Pinilit ko muling igalaw ang aking mga daliri, pero wala. Para bang may nakapatong na kung anong pabigat sa aking dibdib. At pagkatapos nun, nandilim na ang aking paningin hanggang sa tuluyan nang nawalan na ako ng ulirat. Kinabukasan, nang magising ako, tulad ng dati, napakasakit ng ulo ko. Biglang pumasok sa loob ng kwarto si Tala. May dala siyang isang mangkok ng mainit na sabaw na para bang alam na niya kagad ang nararamdaman kong sakit ng ulo. Ayan, mabutit gising ka na, mahal. O eto, ipinagdala kita ng sabaw para mainitan niya sikmura mo. Naku, salamat, mahal ah. Ang sweet talaga ng asawa ko. Tinanghali na naman pala ako ng gising. Wala na naman akong kita nito panigurado. Ay, nako. Kaunti na lang ang makukuha kong pasahero nito. Malapit na ang bayaran para sa kinuha kong hulugang bangka. Hindi pwedeng ganito palagi. Hayaan mo na. Ayos lang yan. Kung masama ang pakiramdam mo, magpahinga ka. Yang panghulog mo sa bangka, mababayaran din natin yan. Ilang biyahe mo lang yan makakaipon ka na niyang kagad ng pambayad. May 2 linggo pa naman para makapag-ipon, diba? Sige na, mahal. Inumin mo na ang sabaw para guminhawa ang pakiramdam mo. Hinuha ko ang mangkok at hinigop ang sabaw. Tulad ng dati, masarap yun. Yun ang tinatawag kong miracle soup. Kasi kapag pinapainom niya ito sa akin, para bang himala na nawawala yung sakit at gumagaan kagad ang pakiramdam ko. Makaraan ang ilang saglit. Habang hinihigop ko pa ang natitirang sabaw, may narinig akong nagkakagulo doon sa labas ng bahay namin. Mahal, ano nangyayari sa labas? Hindi ko alam eh. Teka, mahal, titignan ko. Ibinukas niya ang bintana ng kwarto namin at sumilip sa labas. Nakita namin na nagtatakbuhan ang mga tao na parabang nagmamadali. Parang may kinatatakutan. Itinigil ko ang paghigop ng sabaw. Nagtatakbuhan sila. Tara, alamin natin kung ano nangyayari. Ha? Lalabas tayo? Oo, tara na. Sundan natin sila. Tumayo ako at mabilis na naglakad palabas. Sumunod naman sa akin si Tala. Nasa likod ko siya. Sinundan namin yung agos ng mga tao. Dinala kami noon sa bahay ni Aling Sayong at Mang Tore. At mula sa labas ay maririnig ang malalakas na iyakan mula sa loob ng bahay. Nagtanong kami sa mga taong naroroon at ang sabi, biktima daw ng aswang si Aling Sayong at pinatay ito ng aswang. Diyos ko! Aswang? Paano niyo nasabing aswang? May nagsabing matanda na silipin ko na lang daw kung ano ang nangyari. Nagkatinginan kami ni Tala at tumango siya. Dahan-dahan kaming naglakad papasok sa loob ng bahay nila. Maraming tao ang naroroon at sumingit na lang kami ni Tala para makita kung ano ba talaga ang nangyari sa loob. Dumiretso kami sa silid tulugan. Nang makita ko kung ano ang nangyari, nanigas ako. Nakahiga si Aling Sayong sa kanyang kama at ang katawan niya kakilakilabot tignan. Ang mukha niya ay namumutla at ang mga mata niya ay nakadilat na parabang takot na takot. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang pinsala sa katawan niya. Ang dibdib niya, malapit sa puso, ay may butas na malaki at bilog. Ang butas ay parabang pinunit ng marahas. Ang leeg niya may malalim na bakas
na parabang sinakmal ng matatalim na kuko. At ang isa sa braso niya ay halos maputol na puno ng marka ng mga kagat. Naawa ako kay Aling Sayong ng mga sandaling yon. Ang nangyari sa kanya ay hindi isang simpleng pagpatay. Ito ay brutal at walang awa. Tumalikod ako. Napatunayan kong hindi nga tao ang may gawa nito. Paglabas ko ng kwarto, ay napansin ko si Mang Tore na nakaupo sa isang sulok sa sala. Nakasandal siya sa dingding na parang bata. Tahimik siyang umiiyak. Nanginginig din ang kanyang balikat habang nakasubsob ang mukha niya sa mga palad niya. Ilang segundo ko ding pinagmasdan ang nakakaawang anyo ng matanda. Kahit pa nilait nila kami kahapon, hindi ko magawang magtanim ng galit sa ganitong sitwasyon. Ibang usapan na siyempre kapag may buhay na nawala. Nasasaktan din ako kahit hindi ko sila kaano-ano. Lalapitan ko sana siya para tapikin ang kanyang balikat, para ipaalam sa kanya na nakikiramay kami. Pero bigla niyang iniangat ang kanyang ulo. Nagkatitigan kami. Mapulang-mapula na ang kanyang mga mata at mugto na dahil sa kakaiyak. Sa isang iglap, nagbago ang timpla ng kanyang muka. Yung lungkot ay naging galit nang makilala ko. Ikaw! Anong ginagawa niyo dito? Mang Tore, nakikiramay po kami. Huwag ka lalapit. Huwag na huwag kayong lalapit sa akin! Umalingaw-ngaw sa loob ng bahay ang malakas na sigaw ni Mang Tore. Nagulat ako sa naging reaksyon niya. Nasa likuran ko si Tala. Nararamdaman kong humawak siya sa braso ko. Teka, huminaon po kayo, Mang Tore. Nandito lang naman po kami para po makiramay. Nakita ko po yung nangyari sa asawa niyo. Huminahon? Paano akong hihinahon, ha? Kung kayo nasa kalagayan ko, magiging ayos lang ba kayo? Magiging mahinahon ba kayo? Biglang bumaling yung tingin niya kay Tala na nasa likuran ko. Ang mga mata ni Mang Tore ay parabang kakain ng tao. Ikaw na babae ka. Ikaw ang may kasalanan nito. Masaya ka na ba? Masaya ka na ba na patay na ang asawa ko? Naramdaman kong napaatras si Tala. Agad akong humarang sa harap niya, lalo na nang makita kong biglang tumayo ang matandang lalaki. Teka po, sobra naman po kayo. Naiintindihan ko po ang pinagdadaanan nyo. Pero wala po kaming kinalaman dito. Wala po kaming ginawa sa asawa nyo. Walang ginawa. Isinumpa ng babaeng nga ng asawa ko kahapon. Ang sabi niya kakarmahin kami. Hindi ako bingi. Sinabi niya yung kahapon. Nagbanta ang babaeng yan. Agad na nagbulungan ang mga tao sa paligid namin. Yung iba, napatingin sa amin ng may panghusga. Mang Tore, sinabi ko lang naman yun dahil sa pangiinsulto niyo sa asawa ko. Pero hindi ko naman ginusto na mamatay si Aling Sayong. Hindi ako mamamatay tao. Sinungaling ka. Baka nga ikaw pa yung aswang eh. Bawiin niyo po ang sinabi niyo, Mang Tore. Hindi po aswang ang asawa ko. At hindi po kami masasamang tao. Hindi. Umalis na kayo. Layuan niyo ako. Kapag hindi kayo umalis, baka kung ano pa magawa ko sa inyo. Tinignan ko ang mga tao sa paligid namin. Wala ni isa sa kanila ang nagtatanggol sa amin. Lahat sila nakatingin lang, naghihintay, nagdududa. Ang awa na nararamdaman ko kanina para kay Mang Tore ay unti-unting napalitan ng inis. Pero nandun pa rin ang pag-intindi dahil alam kong nasasaktan siya o marahil ay wala siya sa kanyang sarili. Ngunit delikado na. Ang galit ng isang tao, madaling makahawa sa iba. Humarap ako sa matanda ng diretsyo. Aalis kami bilang respeto sa patay, Mang Tore. Pero tandaan mo to, Mang Tore.
Malinis ang konsensya namin. Sana kapag naimasmasan ka na, ma-realize mo na hindi kami ang kaaway mo. Sinungaling! Lumayas kayo! Lumayas kayo, mga demonyo! Hinawakan ko ng maigpit ang kamay ng asawa ko. Halika na, Tala. Wala tayong mapapala rito. Tumalikod na kaming dalawa at naglakad palabas ng bahay. Dinig na dinig ko pa rin ang malalakas na mura at sumbat ni Mang Tore mula sa loob. Humahalo sa mga bulungan ng mga osiserong kapitbahay. Hindi ko na lang sila pinansin. Dumiretso kami ng lakad, pero sa loob-loob ko, alam kong hindi matatapos ng ganun kabilis ang alingasngas na yon. At ang masama pa, baka kami panitala ang pagkamalang may gawa ng pagpatay kay Aling Sayong. Kilala ko si Mang Tore. Basta't gusto niyang makasira ng tao, gagawin niya ang lahat para paniwalain ng mga tao na kami ang may kasalanan. Lalo na at mainit na ang mga mata nila sa amin sa simula pa lang. Ramdam ko ang talas ng tingin nila. Takot sila sa amin. Para kaming may dalang nakakahawang sakit. Yung iba, literal, na tumatabi at umiiwas. Napansin kong nanginginig ang kamay ni Tala habang hawak ako. Malamig ang palad niya at parang pawis na pawis. Hinapit ko siya palapit sa akin. Huwag mo na lang silang intindihin, mahal. Alam naman ng Diyos na wala tayong kasalanan, di ba? Lilipas din to. Elias, natatakot ako. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa iyo. Baka kung anong gawin nila sa atin. Walang mananakit sa atin, Tala. Dahil wala tayong kasalanan. Napagbibintangan lang tayo. Dahil tayo nga ang huling nakasagutan ng matanda kahapon, di ba? Pero kahit sino naman lalaban kung gano'n na inaalipusta ka na ng harap-harapan. Kaya nga Napatingin ako kay Tala na nasa tabi ko. Nakayuko lang siya habang ipinagpapatuloy ang paglalakad ni hindi makatingin sa akin. Bigla akong natigilan. Naalala ko kasi yung mga narinig ko kagabi, yung malalakas na kalabog at mga ungol bago ako makatulog. Ngunit agad kong binura yon sa isip ko. Imposible. Hindi niya magagawa ang bagay na nasa isip ko. Pagdating namin sa bahay, agad niyang isinara ang pinto at ikinandado. Isinara niya rin ang lahat ng mga bintana. Mahal, magpapahinga na muna ako saglit. Hindi na niya hinintay ang aking sagot. Dumiretso na kagad siya sa kwarto. Naiwan akong nakatayo sa sala. Binalot ng katahimikan ang lugar na kinaroroonan ko. Ngunit makaraan ng ilang sandali, ewan ko ba kung anong pumasok sa isip ko. Pero husang gumalaw ang mga paa ko papunta sa kusina. Dumiretso ko sa lalagyan ng mga maruming damit. Kinalkal ko ito at hinanap yung duster na suot niya kagabi. Ngunit wala ito doon. Kinabahan ako. Binilisan ko ang paghalukay hanggang sa makuha na ang lahat ng nasa ilalim. Pero wala talaga. Umalis ako sa kusina at umikot sa mga lugar na pwede niyang paglagyan. Sinilip ko sa banyo, sa likod ng pinto, pati sa sampayan sa likod ng bahay, kahit alam kong hindi naman siya naglaba. Ngunit wala rin. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi na ako mapakali. Imposibleng mawala yon ng parang bula at imposibleng tinapo niya yon. Bumalik ako sa sala, naupo at napahawak sa aking noo. Biglang pumasok sa isip ko yung itsura ni Aling Sayong. Napatingin ako sa pinto ng kwarto namin. Gusto kong buksan. Gusto kong tanungin siya kung nasan yung damit niya kagabi. Pero bigla akong natakot sa kung ano ang isasagot niya. Tapos may biglang pumasok na ideya sa isip ko. May isang lugar pa akong hindi pa tinitignan.
Dahan-dahan akong naglakad papunta sa likod ng bahay sa may poso kung saan naroon ang basurahan na sinusunugan namin ng mga tuyong dahon. Lumapit ako doon. May mga abo, pero may nakita akong hindi pa tuluyang naabo sa ilalim. Kumuha ako ng stick at sinundot ito. May piraso ng tela akong nakuha. Ito yung duster niya. Bakit niya sinunog? Inilapit ko sa mukha ko yung tela para masipat ng mabuti. May napansin akong kakaiba doon. May bahagi sa tela na matigas at kulay kalawang. Hinawakan ko ito para kumpirmahin ang hinala ko. Nanlaki ang mga mata ko at parang binuhusan ako ng malamig na tubig dahil ang nakita ko ay natuyong dugo sa tela ng paborito niyang duster. Anak ng putya. Hindi. Hindi maaari ito, hindi pwede. Nabitawan ko yung tela na parang napaso ako. Napaatras ako ng ilang hakbang. Bakit may dugo ang damit niya? At bakit kailangan sunugin niya ito ng patago? Biglang pumasok sa isip ko ang karumal-dumal na sinapit ni Aling Sayong, ang dugo ang kama, ang butas sa dibdib niya, at ang mga bakas ng kuko at kagat. Hindi. Hindi maaari yun. Umiling-iling ako. Pilit na kinalimutan yung nakakatakot na ideyang pumasok sa utak ko. Asawa ko si Tala. Mabait siya. Matapang lang siya. Pero hindi siya masamang tao. Hindi niya kayang pumatay. Naglakad na ako at lumayo sa basurahan. Nilinis ko ang kamay ko sa nadaanang kumposo sa likod. At pagkatapos nun ay pumasok na ako uli sa loob ng aming bahay. Sa sala ako muling dumiretso dahil natatakot akong humarap kay Tala. Doon na lang ulit ako sa may upuan. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na parang tulala. Pero di nagtagal, bigla akong inantok. Pumikit ako at di ko namalayan. Nakatulog na pala ako. Ilang sandali lang ay biglang may nanggising sa akin. Isang mahinang tapik sa balikat. Pagdilat ko, madilim na ang paligid, ngunit may konting liwanag lang na nagmumula sa may bintana. Nakatayo sa tabi ko si Tala at nakangiti siya. Mahal, bakit dito ka natulog? Ha? Ano kasi? Kanina tulog ka na sa kwarto, kaya hindi na ako tumabi at baka maistorbo pa kita. Ang babaw naman ang dahilan mo. Hindi naman ako magagalit, no, kahit may istorbo mo ko eh. Eh ano naman, kung magising ako, di ba? Oo na. Sorry na hindi na mauulit. Pero teka, ganun ba katagal yung tulog natin? Abay inabot na ng gabi ah. Hindi pa tayo nag-aagahan ah. Hindi na siya sumagot, bagkos ay ngumiti siya. Tinitigan ko ang ngiting yon. Maaliwalas, maganda, at nakakahawa. Pero habang tinititigan ko, napansin kong unti-unti itong nagbago. Ang ngiti niya ay parang naging ngisi. Tapos yung balat niya ay nangitim at naging balbon. Ang mga kuko niya ay humaba at naging matulis. Alam mo na ang sikreto ko, Elias. Kaya't dapat ka nang mamatay. Ang dating maganda at maamong mukha niya ay tuluyang nag-iba ng anyo at naging isang nakakatakot na aswang. May malalaking ngipin at naglalaway. Ngunit bago pa mangyari ang kinakatakot ko, bigla na lamang akong nagising. Panaginip lang pala ang nangyari. Medyo nasilaw ako sa liwanag nang makita ko ang nakabukas na bintana sa sala. Tapos ay nakita ko si Tala na nasa tabi ko. Nakakunot ang noo niya. Mahal, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit bigla kang sumigaw? Nanaginip ako ng masama.
Oo, sobrang sama. Teka mahal, anong oras na ba? 10:00 na ng umaga. Ano? 10:00 pa lang? Sigurado ka? Oo nga. Halos 2 oras din ako nakatulog. At ikaw hindi ko alam. Bakit kasi dito ka natulog? Hindi ka pumasok sa loob at sinamahan mo sana ako doon. Ano kasi, ayaw kitang maistorbo. Baka magising ka eh. Ang babaw naman ang dahilan mo. Hindi naman ako magagalit kahit may istorbo mo eh. Ano naman, kung magising ako, di ba? Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ang sinabing ni Tala. Yun mismo ang sinabi niya sa akin sa panaginip ko bago siya nagbago ng anyo. Bigla akong napatayo dahil sa takot. Mas lalo naman siyang nagtaka dahil sa kakaiba kong ikinikilos. Hoy, mahal, ano ba? Ayos ka lang ba? Nako, siguro gutom ka na. Mabuti pa tara na sa kusina at maghahain ako. Nakaluto naman ako ng pagkain natin eh. Pwede na nating agahan ang tanghalian natin. Hinawakan niya ang aking kamay. Tapos ay sabay kaming tumuloy sa kusina. Pagdating doon, pinaupo na niya ako at siya na ang bahalang naghanda ng aming pagkain. Pinagmasdan ko siyang mabuti habang abala siya. Normal siya. Hindi naging balbon. Walang matutulis na kuko. Hindi rin naging pula ang kanyang mga mata. At parang wala namang kakaiba. Napabuntong hininga ko at inisip na panaginip nga lang ang lahat. Samantala, matapos kaming kumain, ay nagpaalam ako sa aking asawa. Mahal, aalis muna ako ha. Susubukan kong pumila sa may pantalan. Baka mamaya may pasaherong papunta sa kabilang isla o kaya sa bayan eh. Para may kita ako ngayon. O sige mahal, mag-iingat ka ha. Balik ka kagad. Tumango ako. Bitbit ko ang aking bag at naglakad na ako papunta sa dalampasigan. Dumiretso ko sa pantalan matapos kong makuha ang aking bangka. Ngunit pagdating doon ay wala na ang mga kasamahan kong bangkero. Marahil ay hindi na bumiyahe ang iba. O kaya naman ay naghatid na sila ng mga pasahero papunta sa kabilang isla o sa bayan. Naghintay pa ako ng kaunti. Umaasa na may darating pa na pasahero pero wala. Kaya naman nagdesisyon ako na pumalaot na at pumunta na lang sa bayan para doon maghintay ng pasahero. Pagdating sa pantalan, kaunti pa lang ang tao. May ilang bangkero na nag-aabang din. Nakaupo sila sa may gilid. May hawak na sigarilyo at kape. Pumila ako kasama nila. Ilang minuto lang ang nakalipas nang may lumapit na matandang lalaki sa akin. Sino ang maaaring magatid sa akin sa isla ng Tanaw? May mga nakapilang nauna sa akin, kaya hindi ko siya pinansin. Pero walang sumagot sa mga bangkero. Narinig ko siyang nagtanong ulit. Sino ba ang pwedeng magatid sa akin sa isla ng Tanaw? Wala pa ring sumasagot. Lahat sila nakatungo ang mga ulo. Tapos ay nagtititigan. Naramdaman ko na parabang ayaw nilang isakay ang matanda. Tinignan ko siya. May takip na itim na parang sa isang pirata ang kanyang isang mata. May bitbit siyang tungkod na yari sa matigas na kahoy. Mahaba at maputi ang kanyang balbas na halos umabot na sa kanyang dibdib. At mahaba at maputi din ang buhok niyang ganun din ang kulay. Ako po tatang, pwede ko po kayong isakay papunta doon. Yun ay kung papayag po mga nauna po sa akin dito sa pila. Nagkatinginan ang mga kapwa ko bangkero. Tapos halos sabay-sabay silang tumango. Pumayag sila kagad na ako na ang magsakay sa matandang pasahero. Nang mapagkasunduan na namin ang bayad, ay sumakay na siya sa aking bangka. Maingat kong pinaandar ang motor at sinimulan naming tahakin ang papunta sa baryo namin. Habang naglalayag kami,
Nagsimulang magkwento ang matanda. Ngayon lang ako mapapadpad sa baryo ng Tanaw. May kamag-anak kasi ako may sakit. Nanghingi sila ng tulong sa akin para magamot siya. Ganun ho ba? Sana po gumaling po agad yung kamag-anak nyo, Tatang. Salamat. Pero bukod doon, tamang-tama rin ang biyaheng ito dahil kailangan kong padalisayin ang ilan sa aking mga agimat. Mas gusto ko kasi ang mga isla dahil tahimik. Agimat? Bakit po kayo may mga agimat? Aba natural. Isa akong albularyo. Marami akong hawak na agimat sa panggagamot. Pero hindi lang yon. May mga gamit din akong pangontra at panugis ng masasamang nilalang. Ganun po ba? Oo, iyo. Abay, sikat na sikat ako sa lugar namin, baka hindi mo alam. Madami na akong natulungang mga tao na tinatanggihan na sa ospital. Napapagaling ko sila. At saka alam mo ba, meron din akong mga napapagaling na mga kinulam. At ang pinakamatindi sa lahat, madami na akong napatay na mga aswang. Bigla kong kinilabutan sa sinabi niya. Pinagmasdan ko ang mga suot niyang kwintas. Iba-iba yon. May mga medalyon, may mga parang buto, o kaya naman ay mga butil ng kung ano-anong halaman. Humigpit ang hawak ko sa timon. Samantala, nagpatuloy siya sa pagkikwento ng kung ano-ano. Pero ako, nakikinig na lang. Hanggang sa nakita na namin yung dalampasigan pagkalipas ng halos 2 oras. Ang matanda na kanina pa daldal ng daldal ay biglang nanahimik. Parang nagmamasid siya sa paligid. Ilang sandali pa, muli siyang nagsalita at ang kanyang boses ay mas seryoso na. Nakakatakot pala ang baryo nyo. Ho? Bakit naman po, Tatang? Balot na balot ng itim na aura. Nakakaramdam ako ng masasamang elemento sa paligid. Mag-ingat ka sa paghawak ng iyong bangka at may pakiramdam akong pipigilan nila ang aking pagdating. Hindi pa man nagtatagal nang sabihin niya yon, ay bigla na lamang dumating ang sunod-sunod na malalaking alon. Hindi ito normal, lalo na at tahimik naman ang dagat kanina. Agad kong sinubukang kontrolin yung timon o handle ng bangka ko. Ngunit sadyang napakalakas ng mga hampas ng alon. Nahirapan akong kontrolin ang bangka. Masyado itong malikot. Tapos ay inaabot na ng tubig. Lumingon ako sa matanda. Nakita ko siyang tumayo at pumikit. Tapos ay umusal siya nang hindi maintindiang salita. Para siyang nag-orasyon. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang tungkod na kahoy. Nagdasal pa siya. At nang matapos, bigla niyang inihampas sa tubig ang tungkod at para bang himala na biglang kumalma ang dagat. Bumilib ako sa matanda. Agad akong nagpasalamat sa kanya dahil iniligtas niya ako at ang aking bangka sa banta ng mga alon na yon. Dahil paniguradong ilulubog talaga kami nang naglalaki ang mga alon. Ngunit hindi niya ako pinansin na natili siyang nakatingin sa isla ng Tanaw. May malakas na puwersa ng kasamaan ang naninirahan sa baryo ninyo. May naghahasik ng lagim. Kung sino man sila, gumagamit sila ng itim na kapangyarihan para makapanakit sa mga taga-baryo. Nakakakilabot. Sa pagkakataong yon, bigla kong kinabahan. Hindi dahil sa takot ko sa sinabi niya, kundi dahil natakot ako para kay Tala. Kung tama ang hinala ko, magiging delikado ang buhay niya sa matandang ito. Hindi po ba kayo natatakot sa sinasabi niyo? Kung ganyan po pala ang pakiramdam niyo, pwede naman po kayong di na lang tumuloy. Pwede ko po kayong iatid pabalik sa pinanggalingan niyo. Napatingin siya sa akin. Ilang segundo siyang tahimik. Tapos bigla siyang humagalpak ng tawa. Iho,
Wala akong kinatatakutan na nilalang. Marami na akong nakakaharap na mga aswang, mambabarang o mangkukulam. Minsan nga maski demonyo, kinakalaban ko eh. At natatalo ko sila. Hindi ako basta-basta umaatras. Sila ang dapat na matakot sa akin. Pero tatang, Huwag kang mag-alala. Kaya kong harapin ang kahit na sino. Lilinisin ko ang baryo ninyo. Palalayasin natin ang masasamang elemento na namimiste sa baryo nyo. salamat po kung ganun. Pero sigurado po ba kayo sa sinasabi niyo, tatang? Kapag po kasi nalaman niya ng mga taga-baryo, baka po matakot sila eh. Matagal na pong tahimik ang baryo namin. Hindi ko nga po alam na may mga ganyang bagay pala dito. Sa katatang parang imposible naman po yun. Hindi ka naniniwala sa akin. Eh hindi naman po sa ganun. Kaya alam po. Kaya lang ay ano? Nako, hindi na natin pwedeng patagalin ito. Kailangan na nating makadaong. Napakalakas ng aura ng nilalang na nararamdaman ko sa isla ninyo. At mas lalo pa itong lumalakas habang papalapit tayo sa Pampang. Pero sino po? Sino po bang tinutukoy ninyo? Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. Alam mo, mahirap matukoy kung sino sila. Madalas kasi magaling silang magbalat kayo. At minsan, ang kasamaan ay nasa tabi mo lang. Biglang nagsalubong ang kilay ko. Hindi ko nagustuhan ang huling sinabi niya. Para bang may pinapahiwatig siya, lalo na nang tignan niya ako ng matalim gamit ang walang piring niyang mga mata. Hayan, malapit na tayo, iyo. Tumahimik na ako at di na siya pinansin. Nang tuluyang makalapit na ang bangka ko sa dalampasigan, inihinto ko na ang motor. Tapos ay inalalayan ko siya sa pagbaba. Heto ang bayad ko, iyo. Maraming salamat, ha. Ay, teka. Ano nga bang pangalan mo? Ako po si Elias. Elias. Aba, napakagandang pangalan. Siya nga pala. Ako naman si Tasyo. Pwede mo kong tawaging Tandang Tasyo o kaya naman Lolo Tasyo. Kung ano ang gusto mo. Sige po, Lolo Tasyo. Mag-iingat po kayo. Ikaw ang mag-iingat, Elias. Sa huling pagkakataon, tinitigan niya ako at pagkatapos ay humakbang siya palayo. Gamit ang kanyang tungkod, tinignan ko siyang naglakad patungo sa pinakaloob ng baryo hanggang sa mawala na siya sa paningin ko. Nang wala na ang matanda, bumaba na rin ako sa aking bangka at itinali ito. At nang matapos, ay naglakad na ako pauwi ng bahay. Samantala, ay may nakasalubong naman akong isang kababaryo na nagtitinda ng huli niyang isda. Bumili ako doon ng isang supot at nagpatuloy na ako sa paglalakad. Pagdating ko sa bahay, nakita kong bukas ang pinto. Dahan-dahan ako doon pumasok. Tahimik sa sala, pero may mga kaluskos akong naririnig sa kusina. Sumilip ako. Nakita ko si Tala. Nakatalikod siya, abala sa kanyang ginagawa. Napansin kong parang may kakaiba sa kilos niya. Medyo umiiling-iling ang ulo niya habang nakayuko. Pagkatapos, nakarinig ako ng isang napakahinang pagnasab. Kinabahan ako, pero nilakasan ko ang aking loob at tinawag ko siya. Mahal? Hindi kagad siya sumagot. Nagulat siya, ngunit hindi rin agad na lumingon. Huminto siya sa kanyang ginagawa na para bang nanigas. Tala, mahal. Ano bang ginagawa mo? Doon palang dahan-dahang lumingon si Tala. Medyo kinakabahan ako, pero nang makita ko ang kanyang muka, parang normal naman. Mukha naman siyang maayos. Nakangiti pa nga siya sa akin. Nang bitiwan niya ang hawak niyang kutsilyo, doon ko lang nakita na naghihiwa pala siya ng karne. Naku, mabuti naman at dumating ka ng maaga. Ano, kumusta ang biyahe mo, mahal? May naging pasahero ka ba?
Ayos naman. Kaso, isa lang ang nasakay ko eh. Hindi na ako bumalik sa bayan. Baka wala din naman akong maisakay pabalik. Sayang lang ang gasolina. Pero ito, may nagbigay sa akin ng isda. Ano ba yung lulutuin mo? Iaadobo ko sana tong karne ng baboy. Pang ulam natin mamayang gabi. Ayos yan ah. Pero parang gusto ko munang mag-ulam ng isdang tinola ngayon. Okay lang ba? Walang problema. Total adobo naman to. Tsaka kung hindi naman mapapanis, mas lalo pa nga itong sasarap kinabukasan eh. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay kinuha niya yung bitbit kong isda na nakasupot. O sige, mahal, ako ng bahala dito. Maligo ka muna para mawala ang pagod mo. Pumunta si Tala sa lababo para hugasan ng isda. Samantala, inilapag ko ang aking bag at umupo sa upuan. Pinanood ko siya habang abala sa paghahanda. Normal naman siya at walang kakaibang ikinikilos. Bigla tuloy akong napaisip kung guni-guni ko lang ba ang lahat ng mga nakikita at naririnig ko. Nang matapos niyang maisalang sa apoy ang ulam, umupo ito sa tabi ko. Alam mo, mahal, kanina usap-usapan dun sa may tindahan na nakaayos na yung lamay ni Aling Sayong. Pupunta ba tayo? Ibabalik ko ang tanong sa'yo. May dahilan ba tayo para pumunta? Ewan. Pero parang ayoko. Kasi nakita mo naman, diba, kung paano tayo paratangan ni Mang Tore. Natatakot ako, mahal. Kung pupunta tayo, baka lalong lumala ang sitwasyon. Baka kung ano ang gawin nila sa atin. Bakit ka naman matatakot? Wala naman tayong kasalanan, di ba? Dapat lang na pumunta tayo para ipakita sa kanila na malinis ang konsensya natin. Nakukuha ko naman ng punto mo, mahal. Ang kaso, ayoko talaga eh. Hindi na muna. Saka na siguro pag medyo humupa na yung takot ng mga tao. Pero bakit naman nila tayo kakatakutan? Talaga bang iniisip nila na tayo ang pumatay kay Aling Sayong? Ano bang akala nila sa atin? Mga aswang? Ikaw ba, mahal? Aswang ka ba? Ha? Hindi ah. Hindi ako aswang. Tumango ako. Masaya ako sa narinig ko. Masarap sa pakiramdam na narinig ko mismo sa kanya na hindi siya aswang. Ngunit may isang bahagi sa utak ko na parang hindi ako kumbinsido. Iyon naman pala eh, hindi ka aswang. Pero kung ayaw mo talaga, mahal, ako na lang muna ang magpapakita sa lamay. O sige, mahal, ikaw ang bahala. Pero mag-iingat ka, ha? Tumango ako at tapos ay ipinagpatuloy niya na ang kanyang pagluluto. Makalipas ang ilang sandali, natapos na din ang lahat ng kanyang mga gawain. Tahimik niyang iniayos ang lamesa. Tulad ng dati, hindi niya ako pinakilos. Siya ang nagsilbi sa akin. Naglagay ulit siya ng isang basong tubig sa tabi ko bago kami kumain. Samantala, habang kumakain kami, napapansin kong panay ang tingin niya sa akin. Parang kinakabahan siya at parang may mali. Nauna siyang natapos, tumayo siya para iligpit ang kanyang pinagkainan. Sinamantala ko naman ng pagkakataong yon. Pagtalikod niya, kinuha ko ang baso na may tubig at pasimpleng itinapon ang laman sa paso na nasa malapit sa akin. Pagkatapos, ibinaba ko na uli ang baso na parang walang nangyari. Pagbalik niya sa upuan, napansin kong pasimple niyang tinignan ang baso. Kaya nang tumingin siya sa akin, agad akong nagkunwari na inaantok. Naghikab ako. Mahal, inaantok ka na ba? Medyo, mahal. Ewan ko ba kung bakit ganun. Sa tuwing natatapos akong kumain inaantok na lang ako palagi. Ang mabuti pa, magpahinga ka na. Naku, hindi pwede, mahal eh. Hindi ako pwedeng antukin ngayon. Pupunta pa ako sa lamay eh. Wag ka nang pumunta, mahal. Kung gusto mo, bukas na lang, dalawa tayo. Siguro nga bukas na lang. Mukhang parang kusang bumibigat ang mga mata ko. Mauuna na ako sa kwarto ha. Aantayin kita doon ha, mahal. Sige, mahal. Tatapusin ko lang ang mga gawain dito sa kusina.
Tumayo ako at dahan-dahang naglakad papunta sa kwarto. Pagpasok ko, isinarado ko ang pinto. Humiga ako sa kama at nakiramdam. Ilang minuto ang lumipas habang nakahiga ako at nag-iisip. May narinig akong mga yabag sa labas. Tumigil ang yabag sa tapat ng pintuan. Mabilis akong pumikit at nagpanggap na tulog. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Alam kong si Tala yung pumasok. Maya-maya pa ay hinaplos niya ang aking buhok. Ikaw naman kasi ang kulit-kulit mo. Hindi ka nga kasi pwedeng pumunta sa lamay. Galit na galit pa si Mantore. Ang sabi ng mga chismosa sa may tindahan, papatayin daw niya tayo. Tumigil siya sandali. Hindi pa rin siya umaalis. Ramdam ko pa rin yung kamay niya sa ulo ko. Mahal, pasensya ka na kung nadadamay ka sa mga ito, ha? Hindi ko gustong painumin ka ng painumin ng pampatulog. Pero ito lang ang dapat kong gawin para hindi mo ako kamuhian. Napalunok ako nang marinig yun. Totoo nga ang mga hinala ko. Pinapainom niya ako ng mga gamot na pampatulog, kaya palagi akong inaantok kagad pagkatapos kumain. Imumulat ko na sana ang mga mata ko, pero hindi pa pala siya tapos. Hindi ko naman ginusto to eh. Kung pwede nga lang na ipaalis ng sumpang to sa akin, matagal ko na sanang pinatanggal. Pero, hindi pwede. Tumahimik siya sandali. Alam kong aalis na siya nang marinig ko ang papalayo na niyang mga yabag. Tapos ay maingat niyang isinara ang pinto. Nang tuluyang wala na ang tunog, saka lang ako dumilat. Dahan-dahan akong bumangon at naupo sa kama. Sa gabing yon, alam kong hindi na ako pwedeng magbulag-bulagan pa. Kumbinsido na akong may ginagawang hindi maganda ang asawa ko. Kailangan kong mag-ingat, hindi lang kay Mang Tore, kundi pati sa taong pinakamalapit sa akin, ang asawa ko. Aalamin ko lahat ng ginagawa mo, mahal. At sana kung ano man ang tinatago mo, wala yung kinalaman sa pagkamatay ni Aling Sayong. Ilang sandali pa ang lumipas. May umalingasaw na napakabahong amoy sa loob ng bahay. Tapos ay nakarinig ako ng maihinang ungol. Kaparehas na kaparehas sa narinig ko nung isang gabi. Dahan-dahan ako naglakad papunta sa may pintuan. Ngunit kasabay ng pagbukas ko nun, narinig kong lumangit-ngit ang pinto sa may kusina. Mabilis akong lumabas at sa labas may mga nakita akong bakas ng paa. Hindi pangkaraniwan ang hugis, parang masyadong malaki at malalim. Sinundan ko yon hanggang sa may likod ng bahay, doon sa bahaging bihira naming puntahan. Doon ko nakita, nakalapag yung kaninang suot na damit ng asawa ko. Nanlamig ang buo kong katawan. Sa sandaling yon ay para bang bigla kong naduwag para sa katotohanang maaari kong matuklasan. Hindi pa man buo ang sagot, pero malinaw na malinaw ang direksyon ng mga hinala ko. Nabuo sa isip ko ang isang nakakatakot na posibilidad na ang babaeng mahal ko ay may ibang anyo na hindi ko pa lubos nakikilala. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng kaluskos sa di kalayuan. Agad akong nagtago sa likod ng isang puno at doon ko nakita si Tala. Sa tulong ng sinag ng buwan, nakita ko ang malaking pagbabago sa katawan niya. Bagyang nakayuko ang katawan niya, maputla ang balat niya at may mga malalaking ugat na parabang gumagapang sa katawan niya. Mahahaba rin ang kanyang mga kuko na parabang patalim. Pagkatapos ay biglang gumalaw ang kanyang likod. Sa isang iglap, bumuka roon ang malalaking pakpak. Dahan-dahan itong pumagaspas. Tala! Mahal ko! Napabulong ako sa pangalan niya. Mula sa kinatatayuan ko,
Malinaw ko siyang nakikita. Isa siyang aswang. Wala nang alinlangan pa doon. Ang katotohanang kinatatakutan ko ay nasa harap ko na. Sinasabi ko na nga ba? Tamang hinala ko. May aswang sa baryong ito. Napalingon ako nang biglang may lumitaw mula sa dilim. Si Tandang Tasyo, ang matandang pasahero ko kahapon. Bitbit niya ang kanyang tungkod sa kaliwang kamay at isang itak naman sa kanan. Naamoy na kita kahapon pa lang. Akala mo makakapagtago ka sa akin? Bigla siyang sumugod at iwinasiwas ang itak. Mabilis namang nakaiwas si Tala, pero nahagip pa rin siya sa hita. Akala mo makakaiwas ka? Hindi mo ako matatakasan. Katapusan mo na ngayong gabi, aswang ka. At kahit kailan, hindi pa ako nagmimintis sa pagpatay sa mga katulad mong demonyo. Sumubok tumayo si Tala. Pilit niyang ibinuka ang mga pakpak niya, pero tila may pumipigil sa kanya. Kita kong nanginginig ang kanyang katawan. Sa pamamagitan ng aking suot na agimat at sa inkantasyong aking babanggitin, hindi ka na makakaalis dyan sa kinatatayuan mo. Kaya humanda ka na sa iyong kamatayan. Napatingin ulit ako kay Tala. Nakita ko, hindi na nga siya makagalaw. Doon na ako kumilos. Naghanap ako ng kahit na anong pwedeng gamitin. Nakakita ko ng isang makapal na sanga ng kahoy sa ibaba at pinulot ko yun. Saktong sumugod si Tandang Tasyo para saksakin na ang asawa ko. Tumakbo na din ako papalapit. Pinalo ko siya sa ulo. Nabitiwan niya ang itak at bumagsak siya sa lupa. Napaatras ako. Hingal na hingal. Nanginig ang mga kamay ko. Nakita kong napatingin sa akin si Tala at gulat na gulat siya. Kung di mo pa kayang bumalik sa anyong tao mo, tumakas ka na. Sige na, ngayon na! Elias! Paano? Bukas na tayo mag-usap. Buhay mo ang kapalit kapag nagtagal ka pa. Umalis ka na! Ako nang bahala rito! Saglit siyang nag-alinlangan. Pagkatapos ay tumango. Ibinuka niya ang mga pakpak niya at pilit na lumipad. Pinanood ko siyang nawala sa dilim. Nang bumalik ang tingin ko kay Tandang Tasyo, nakita kong bagya na siyang gumagalaw. Agad akong kumilos. Umalis na ako at mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Ilang minuto ang lumipas, bigla kong narinig ang malalakas na sigaw ni Tandang Tasyo sa labas. Lantik kang demonyo ka! Lumabas ka dyan, walang hiya ka! Huwag mo akong pagtaguan! Aswang na walang kaluluwa! Kinabahan ako, hindi para sa sarili ko, kundi para sa asawa kong si Tala. Maya-maya pa ay may narinig akong isang malakas na kalabog. Parang may inihagis na malaking bato. Hindi ka makakatakas sa kamay ko! Susunugin ko ang kaluluwa mong hayop ka! Naging alerto ako, lalo na't nasa bakuran ko ang matandang lalaki. Hindi ko alam kung ano ang likaw ng isip niya ng mga oras na yon. Diyos ko, huwag naman sana! Tahimik na tahimik ako sa loob ng bahay habang pinakikinggan ang mga sigaw niya. Diyos ko, alam ko pong kalabisan ang hihilingin ko, pero sana po, hindi niya po mahuli ang asawa ko. Mahal na mahal ko siya. Biglang may malakas na katok sa pintuan. Napapitlag ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, kung lalabas ba ako o hindi. Pero makalipas ang ilang sandali, nagpasya kong buksan ang pinto. Naisip ko na wala na rin naman akong magagawa. Pagbukas ko, halata ang gulat sa mukha niya. Ikaw? Oh, Lolo Tasyo, ano pong ginagawa niyo dito? Gabi na po ah. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Para bang tinatansya niya ako. Nagikab ako kunwari.
sabay kamot sa batok. Pasensya na po, Lolo Tasyo, kakagising ko lang eh. May hinahanap po ba kayo rito? Hindi pa rin kagad siya nagsalita. Saglit siyang sumilip sa loob ng bahay bago muling humarap sa akin. Kumunot ang noo niya. May nakita ka ba o narinig? Nakakaiba ngayong gabi? Wala naman po. Kagigising ko lang po eh. Bakit po ba? May nangyayari po ba? Meron! May nakita kong aswang dito sa bakuran mo kanina. Ho? Aswang po? Sigurado po ba kayo? Oo! At nakalaban ko siya. At muntik na siya nang mapatay. Ang kaso lang Napahawak siya sa kanyang ulo. Kaso, may pumalo sa ulo ko. Mukhang may iba pang kasama yung aswang na yon. Naku totoo po pala yung kwento na mayroon nga pong gumagalang aswang dito. Tama ka. Kaya huwag ka na muna lumabas. Isara mo tong pintuan mo. Delikado sa labas ngayon. Opo, Lolo. Gagawin ko po. Nagtagal pa siya ng ilang segundo sa tapat ng pinto, saka dahan-dahang tumalikod at naglakad palayo. Isinara ko ang pinto ng marahan, saka napasandal sa kahoy. Nanalangin na sana ay wag mapahamak ang asawa ko sa kamay ng manunugis na yon. Bumalik ako sa higaan. Pilit kong ipinikit ang mga mata ko, pero hindi kagad ako dinapuan ng antok. Ang daming tanong sa isip ko hanggang sa hindi ko na namalayan. Umaga na pala. Nagising ako, madaling araw na. Pagmulat ko ng mga mata, nakita kong nakaupo si Tala sa tabi ko. Tahimik lang siya. Nakatingin siya sa akin. Napaupo ako kagad. Bakit, Elias? Bakit mo ko niloko? Bakit ka nagkunwaring tulog kagabi? Bakit akong tinatanong mo niyan? Hindi ba't ako dapat ang magtanong? Kung bakit hindi mo sinabi sa akin ang katotohanan? Tumahimik siya. Pinaglaruan ang sariling mga daliri. Ilang sandali kaming hindi nag-imikan. Hanggang siya na ang nagsalita. Natatakot ako, Elias. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Hindi ako nagsalita. Hinayaan ko lang siya. Nang bago tayo ikasal, may isang matandang babae na lumapit sa akin. Hinawakan niya ako at kinurot sa braso. Itinuro niya ang bahagi ng braso niya. Nakita ko yon. Pero ang akala ko, balat lang yon o kaya ay pasa. Kaya hindi ko masyadong pinapansin. Hindi naman masakit yung kurot niya. Pero bigla akong nanghina. Para bang may gumapang na mainit sa loob ng katawan ko. Tapos, nagdilim na ang paningin ko. Pumikit siya. Parang pilit na pinipigil ang kanyang mga luha. Pagising ko, wala na. Naging ganito na ako. Yung matanda na yon, may inilagay siyang hindi ko na kayang alisin. Hanggang tuluyan na siyang napaluha. Hindi ko to ginusto, Elias. Hindi ko to hiningi o pinangarap man lang. Tahimik lang akong nakikinig. Mabigat na mabigat ang dibdib ko. Pero pinipigilan kong magsalita. Simula nun, tuwing sumisapit ang bilog na buwan, nagiging aswang ako. Tapos, may mga nagagawa kong hindi ko na kayang ipaliwanag. Kaya mo ba ako pinaiinom ng pampatulog? Tumango siya. Halos hindi siya makatingin sa aking mga mata. Pinoprotektahan lang kita, Elias. Ayoko madamay ka. Ayoko makita mo ko na isang halimaw. Pero dapat sinabi mo pa rin sa akin. Alam ko. At pasensya na. Natakot lang ako na iwan mo ko kapag nalaman mo. At sa tingin mo ba, hindi kita maiintindihan? Dapat sinabi mo sa akin para makaisip tayo ng paraan para alisin yan. Tala, mag-asawa na tayo. Dapat ang laban mo ay laban ko din. Napahikbi siya.
at napayakap sa akin. Humingi siya ng tawad ng paulit-ulit. Tama na. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Pero may itatanong lang ako. At sana sagutin mo ko ng totoo sa pagkakataong ito. Ano yun, Elias? Ikaw ba? Ikaw ba ang pumatay kay Aling Sayong? Hindi. Hindi ako ang pumatay sa kanya, Elias. Sigurado ka? Oo. Hindi ko alam kung sinong pumatay sa kanya. Wala akong maalala na may sinaktan akong tao. Hindi ko siya pinatay. Gano'n ka kasigurado? Sigurado ako, Elias. Hindi ako nagsisinungaling. Oo, nauuhaw nga ako sa dugo at natatakam ako sa laman. Pero mga hayop lang ang kinakain at pinapatay ko. Mga sariwang karne lang nilang kinakain ko. Hindi ako pumapatay ng tao. Hindi ko kaya yun. At hindi ko gagawin yun. Pero paano kung mahuli ka, Tala? Ikaw ang pinaghihinalaan nila. Ako. Kung mahuhuli ka sa anyong aswang mo, sigurado ako nakatapusan na nating dalawa. Buong baryo makakalaban natin. Nag-iingat naman ako, Elias eh. Anong magagawa ko? Ginusto ko ba to? Nag-iingat. Pero muntik ka na kanina doon sa matandang manunugis. Kung hindi pa nga ako dumating, baka... Elias, kaya ko ang sarili ko. Biglang namilog ang mga mata ko nang maalala ko ang eksena kanina. Teka lang. Agad kong itinaas ang duster na suot niya. Nag-alala kasi ako na baka malaki ang sugat niya. Kinabahan ako. Pero nang malinis ang duster, wala akong nakitang sugat. Malinis ang balat niya. Walang bakas ng hiwa. Walang pasa. Para bang walang nangyari. Teka, di ba may sugat ka kanina? Sigurado ako dahil nakita ko yun, nasugatan ka. Oo, totoo yun. May sugat ako. Pero wala na. Anong wala na? Paanong wala na? Bilang aswang, isa yan sa mga naging kakayahan ko, Elias. Umupo siya sa gilid ng kama at dahan-dahang ibinaba ang duster. Kapag nasusugatan ako, kaya ko siyang pagalingin gamit ang laway ko. Napatitig na lang ako sa kanya. Hindi agad na proseso ang sinabi niya. Ganun pala. Pero mahal, Tala, gusto sana kitang tulungang gumaling. Baka may magagawa pa tayo. May alam ka bang paraan? Wala pa. Pero magtatanong-tanong ako. Hahanap ako ng paraan. Wag kang magtatanong sa iba. Baka yung pampagmula ng problema natin, Elias. Kapag nalaman nila, lalo lang tayong paghihinalaan. Isang mali mo lang, pwede nilang ituro sa akin lahat ng kasamaang nangyayari dito sa baryo. Napabuntong hininga ko. Naiintindihan ko ang takot na nararamdaman niya. Pero ayoko rin naman na wala kaming gagawin sa kalagayan niya. Hindi, mahal. Mag-iingat naman ako eh. Iisipin ko lang mabuti ang bawat galaw ko. At pipiliin ko yung mga tamang taong tatanungin ko. Walang tamang tao sa ganitong sitwasyon, Elias. Kapag nagtanong ka, tiyak na magdududa sila sa'yo. Dahil nga sa nangyari doon kay Aling Sayong at yung manunugis. Tiyak na hahanapin ako noon. Papatayin niya ako. Malakas siya, Elias. Hindi ko siya kaya. Kung ganun, gagawa na lang ako ng paraan na hindi nagtatanong sa iba. Basta, akong bahala. Iisip ako ng paraan. Talaga, mahal ko? Oo, pinapangako ko sa'yo, mahal ko. Tutulungan kita. Hindi kita iiwan. Sasamahan kita, mahal ko. Ang laban mo ay laban ko din. Hanggang kamatayan. Salamat, mahal. Pero Tala, may isang tanong pa ako. Ano yun, mahal ko? Kung hindi ikaw ang pumatay kay Aling Sayong, sa palagay mo ay sino? Hindi ko alam kung sino talaga ang pumatay sa kanya. Pero may hinala ko. Sa palagay ko,
Baka may kinalaman yung matandang nanghawa sa akin ng sumpang ito. Tama ka, posible nga. Pero, nakikita mo pa ba siya rito sa baryo natin? Mula nang hawaan niya ako, hindi na eh. Sa palagay ko, ay dayo lang ang matandang yun. Hindi ko kasi siya kilala. Baka nandito pa siya. Kasi may sinabi sa akin yung manunugis. Manunugis? Ang ibig mo sabihin yung nakalaban ko kagabi, yung ba ang tinutukoy mo? Oo, mahal. Ako ang nagdala sa kanya dito. Naging pasahero ko siya. Ang sabi niya sa akin, nang papadaong na kami dito, may bumabalot daw na itim na aura dito sa isla natin. Anong ibig sabihin nun? Sabi niya, malakas daw ang puwersa ng kasamaan dito. Nagtagpo ang mga mata namin. Sa gitna ng takot at kalituhan, napagtanto naming may mas malaking lihim ang isla at kung gusto naming mabuhay ng tahimik, kailangan naming malaman kung ano yon. Hahanapin ko ang matandang may gawa sa'yo niyan. Siya lang ang pwede nating pagbintangan na may gawa ng gulo dito. Mahal, wag mo na siyang hanapin. Ayokong madamay ka dito. Hindi ko kakayanin kapag nawala ka sa akin. Kaya ko to, mahal. Kakayanin ko to. Para sa'yo. Hinawakan ko ang kamay niya. Ramdam ko ang panginginig niya. Hindi na rin siya sumagot. Yumakap na lang siya sa akin ng maigpit na para bang ayaw niya na akong pakawalan. Ilang sandali pa, nagpaalam na rin ako sa kanya para magtrabaho. Mahal, kumain ka muna. Nakapaganda na ako ng almusal mo. Talaga? Mabuti naman. O siya, sabayan mo na ako. Matapos ang agahan, lumabas na ako at naglakad papunta sa dalampasigan. Pero habang naglalakad ako, napadaan ako sa bahay ni Namang Tore. Hindi ko talaga balak ang huminto. Gusto ko na makabiyahe na kagad ako para kumita ng madami. Pero napatigil ako sa paglalakad. Napaigpit ang hawak ko sa bag ko. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, kailangan kong makita yon kahit sandali lang. Mula sa labas, kita ko kagad si Tandang Tasyo. Nakatayo siya sa may pintuan, kausap si Mang Tore. Biglang napalingon si Mang Tore sa direksyon ko. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ko. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Anong tinitingin-tingin mo, ha? Nagmamanaman ka, no? Nako, hindi po, Mang Tore. Pupunta po ako sa bangka ko ngayon eh. Wala naman pong ibang daan kundi dito. Sinungaling ka! Abe, sandali lang naman po. Di naman ako nagsisinungaling sa inyo eh. Talaga ba? Alam mo bang naikwento sa akin ito si Tandang Tasyo na may nakita siyang aswang sa bakuran niyo kagabi? Anong masasabi mo doon, ha? Ha? Alam ko. Sinabi rin sa akin yun. Napatingin ako kay Tandang Tasyo na nakatayo mula sa likuran ni Mang Tore. Tahimik lang ito at tila nagmamasid. At pachil-chil ka na lang, ano? Parang wala lang. Hindi ka natakot nang sabihin niyang may aswang sa bakuran mo? Natakot syempre. Kaya nga po ako nagsara kagad ng pinto pagkaalis ni Lolo Tasyo eh. Hindi ako naniniwala. Alam mo ba, Tandang Tasyo, ganito kasi yan eh. Kaya yung kampante, dahil malamang sa malamang ay kilala niya kung sino yung aswang. O baka siya mismo yung aswang. Magdaan-daan ka sa pagsasalita mo, Mang Tore. Hindi kami aswang. Manahimik ka. Mga aswang yan. Mga salot. Dapat nililinis ang lugar sa mga ganyan. Mga mamamatay tao. Pinatay niyo si Sayong. Wala kaming kinalaman sa nangyari sa asawa mo, Mang Tore. Talaga lang, ha? Itatanggi mo pa talaga. Pues, malalaman din namin yan. Hindi kami titigil hanggat hindi nalalaman ang katotohanan. Sisigaw din ang mga baho ninyo. Gawin mo ang lahat. Pero sinisigurado ko sa'yo na wala ka mapapala. Hindi na nagsalita si Mang Tore. Pero nanatiling matalim ang kanyang mga tingin sa akin.
Dahan-dahan akong umatras palayo. Habang naglalakad, ramdam kong sinusundan ako ng tingin ni Mang Tore at lahat ng mga taong naroroon sa lamay. Sa mga oras na yon, alam kong magsisimula na ang tunay na laban. Pero ipinapangako ko sa sarili ko na hindi ko isusuko si Tala. Poproteksyonan ko ang asawa ko sa abot ng aking makakaya. Samantala ay hindi na ako tumuloy sa bangka. Umuwi na lamang ako para makausap ang aking asawa. Nang makarating ako sa bahay, nakita ko siyang nagwawalis sa labas. Oh mahal, bakit ka bumalik? Akala ko ba ibabiyahe ka ngayong araw? Hindi ko siya sinagot. Bagkus ay hinila ko siya papasok ng bahay. Alam na ng manunugis yung tungkol kay Aling Sayong at sa atin. Si Mang Tore, kinuumbinsi niya yung matanda na tayo nga talaga ang pumatay kay Aling Sayong. Diyos ko, hindi. Anong gagawin natin ngayon, mahal? Mag-ayos ka ng mga gamit natin na pwedeng dalhin. Aalis na tayo dito ngayon din. Ano? Hindi pwede yun, Elias. Ayokong umalis. Pero delikado na, Tala. Sinulsulan na ni Mang Tore yung manunugis. Lalo na't alam niya na dito nakakita ng aswang si Lolo Tasyo kagabi. Oo. Nakakita siya ng aswang. Pero hindi naman niya nalaman kung sino yung aswang. Hindi nga niya nakita. Pero ako, nakita ko sa mga mata niya yung hinala niya. Iba kung tignan niya ako kanina. Matalino siya, Tala. Alam kong kaya niyang alamin ang totoo kung kinakailangan. Kaya tara na. Aalis na tayo dito bago pa mahuli ang lahat. Hindi, Elias, hindi ako aalis. Dito ako isinilang ng mga magulang ko. Kaya't dito rin ako mamamatay. Tumalikod na siya sa akin. Tapos ay diretsyong naglakad papunta sa kwarto. Malakas niyang isanara ang pinto. Di naman ako makapaniwala na ganong kalakas ang paninindigan ng aking asawa. Mas lalo tuloy akong kinabahan. Nagkulong siya sa loob ng silid namin at hindi lumabas ng ilang oras. Mahal? Mahal, kakain na tayo. Nakapaghain na ako ng tanghalian. Hindi pa ako nagugutom. Ayokong kumain. Lalo na't nilagyan mo ng pampatulog ang pagkain ko. Nagulat ako sa sinabi niya. Totoong nilagyan ko nga. Naisip ko kasi na yun lang ang tanging paraan para maitakas ko siya. Pero nagkamali ako. Malakas pala ang pakiramdam at pang-amoy niya. Mahal, patawad ah. Sige, aalisin ko na yung pagkain may pampatulog. Hindi na kita pipiliting umalis pero lumabas ka na dyan. Kailangan natin pag-usapan ang mga dapat nating gawin. Kung sakali man na may gawin sa atin ng mga tao. Pagkasabi ko nun, ay saka lang siya lumabas. Nag-usap kami ng masinsinan habang kumakain. Samantala, mabilis na lumipas ang mga oras hanggang sa sumapit na ang gabi. Pagkatapos namin maghapunan, ay pumasok na kami sa kwarto. Humiga kami sa kama ng magkatabi. Tahimik ang paligid. Ngunit makalipas ang ilang sandali, may narinig kaming ingay sa labas. Mga yabag, mga boses. Bigla kaming napabangon ni Tala. Mahal, ano yun? Tumayo ako at sumilip sa bintana. May mga tao kong nakita na naglalakad papalapit sa bahay namin. Mahal, sa palagay ko ito na yun. Paparating na sila. Elias, anong gagawin natin? Humarap ako sa kanya at hinawakan ang magkabilaan niyang balikat. Humanda ka, mahal. Ano man ang mangyari, huwag kang lalabas hanggat di ko sinasabi. Makinig ka lang sa akin. Huminga siya ng malalim, saka tumango. Sa labas, mas lumakas ang ingay hanggang sa may kumatok na hindi ko alam kung sino. Hindi ko alam kung bubuksan ko ba o hindi. Alam kong ito na ang gabing kinatatakutan ko. Elias! Buksan mo itong pintuan! Nagsigawan ang mga tao. Maingay sa bakuran ko. Wala na akong nagawa kundi buksan ang pinto. Teka! Ano bang kailangan niyo sa amin? Bakit ang dami niyo sumusugod dito? Hayop ka! Huwag kang magsalita na para kang inosente!
Dahil alam na namin na isa kang aswang. Ilang beses ko man sasabihin sa'yo, Mantore, na wala akong kinalaman sa pagpatay sa asawa mo. Bakit ba kami na lang ni Tala ang nakikita mo palagi? Dahil alam ko mga demonyo kayo. Hindi ko hahayaan na hindi mabigyan ng hustisya kamatayan ng asawa ko. Kung yan ang gusto mo, gawin mo. Pero wag kami, Mantore. Malinis ang konsensya namin. Malinis ang konsensya ko, hindi ako aswang. At mas lalong hindi ako ang pumatay sa asawa mo. Sinungaling ka. Ngayong gabi, magkakaalaman na tayo. Maya-maya pa, biglang lumitaw sa harap si Tandang Tasyo at may agad siyang iwinesik sa akin. Pagkatapos nun, ay nanlaki ang mga mata ni Mang Tore. Sige, wisikan mo pa. Baka hindi lang tinamaan. Saktong hinawakan niya ako sa kamay at muli akong winisikan ni Tandang Tasyo, pero napansin kong hindi sa akin nakadirekta yung pagwisik. Ito ay kay Mang Tore. Napansin ko din na pagkatapos niyang mawisikan ay bigla niya akong binitiwan, tapos ay bigla siyang napaatras. Hindi yun napansin ng mga tao, pero ako, kitang-kita ko yung palad niya na biglang namula at parang napaso. Tinitigan ko siya ng masama. Tingnan nyo! Nalilisik ang mga mata niya. Magiging aswang na yan. Talaga ba, Mantore? Paano kung sabihin ko sa yung tao talaga ako? At kahit ipaligo nyo pa sa akin yung winiwisik nyo, ay hindi ako tatablan yan. Huwag kang masyado mayabang. Pwes, kung hindi siya aswang, ang hanapin natin ay si Tala. Nagpapahinga na ang asawa ko. Huwag nyo siyang istorbohin. Nakita nyo na. Ayaw niyang ilabas ang asawa niyang aswang. Manahimik ka! Tama nga mga kasama. Pasukin natin ang bahay. Hindi! Sandali lang, wag! Anong wag? Ilabas mo ang asawa mo. Kundi, susunugin namin ang bahay mo. Sandali lang. Kumalma muna tayo. Alam ko na ang gagawin. Hindi na natin kailangan sugurin ang aswang. Hayaan yung ako na maglantad ng katotohanan. Palalabasin natin ang halimaw. Nagkagulo ang mga tao. May mga nagsigawan, may mga nagbanta. Pero ako, tahimik lang. Samantala, bago pa may gawin, si Lolo Tasyo ay pumagitna si Mang Tore. Sige, dalian mo. Palabasin mo na ngayon din si Tala. Sigurado kong aswang ang babaeng yan. Ang sabi ko, sandali lang. Natahimik ang lahat. Maya-maya pa, may dinukot sa bulsa niya ang matanda. Isang maliit na botelya na may lamang itim na likido. Nang buksan niya yon, ay kumalat ang kakaibang amoy sa hangin. Nagsimula na siyang mag-orasyon. Mahina sa simula, hanggang unti-unting lumakas. Bigla niyang binuksan ang bote at sa isang iglap, ibinuhos niya ang laman diretso sa ulo ni Mang Tore. Anong? Teka, bakit ako? Pagkalipas ng ilang segundo, napaluhod si Mang Tore habang hawak ang ulo. Sumisigaw siya sa sakit. Ano to? Ano to? Nagsimulang magbago ang katawan niya. Lumaki ang mga ugat niya sa leeg. Umangat din ang likod niya at ang mga kamay niya ay nag-iba ang hugis. Humaba ang mga daliri at kuko. Diyos ko! Mang Tore! Ikaw ang aswang! Mabilis na nagbago ang katawan ni Mang Tore. Tinubuan ito ng mga balahibo. Naging anyong halimaw na may namumulang mga mata. Lumitaw din ang matatalas niyang mga pangil. Natigilan ang mga babae. May ilan naman sa kanila ang natumba sa takot. Ngunit si Tandang Tasyo, hindi kay Mang Tore tumigil. Nilapitan niya ang ilang mga kababaryo namin at binuhusan din ng kakaibang likido at lumitaw sa amin ang nakakatakot na katotohanan. Lahat ng nabuhusan ng likido ay nailantad ang kanilang mga halimaw na anyo. Nabalot ng takot ang buong baryo. Mabilis na nagsitakbuhan ang mga tao pabalik sa kanilang mga bahay na puno ng malalakas na atungal ang paligid. Nanatiling nakatayo si Tandang Tasyo. Hindi siya umaatras. Ako naman ay natahimik. Hindi ko akalain
na ganun kadami ang aswang sa baryo namin. Umungol pa sila ng mas malakas. Galit na galit si Mang Tore. Sinubukan niyang tumayo pero parang pinipigil ng benditang ibinuhos. Umuusok ang balat niya kasama ng iba pa. Sumisigaw sila sa labis na sakit. Sa gitna ng kaguluhan, muling nag-orasyon si Tandang Tasyo. Habang nagdarasal siya, may mga maiitim na usok na unti-unting bumabalot sa katawan ng ilang tao. Yung usok ay parang buhay, kumakapit sa dibdib, sa liig at sa ulo nila. Ano yan, Lolo Tasyo? Hindi niya ako sinagot. Tinaas lang niya ang kamay niya at ipinagpatuloy ang ginagawang orasyon. Maya-maya pa, isa-isang bumagsak ang mga tao. Nawalan sila ng malay. Lumapit si Tandang Tasyo sa mga nakahandusay at inilabas niya ang maliit na supot mula sa bulsa niya. May laman itong pulbos na kulay abo at ibinudbud niya ito sa noo ng bawat isa. Hindi nagtagal, may lumabas na itim na likido mula sa bibig nila. Tumulo ito sa lupa at yung usok na nasa paligid nila unti-unting naglaho. Pagkatapos ng lahat, umupo si Tandang Tasyo at tinawag ako. Alam ko nang iniisip mo. Hindi mo akalaing ganito kadami, ano? Opo, hindi ko po akalain na ganito po karami ang aswang dito. Sinabi ko naman sa iyo, di ba? Maitim ang aura ng islang ito. Sa ilang araw na pananatili ko rito, nagmanman ako. Nalaman ko kung sino-sino ang mga aswang. Marami sila. Ngunit ang iba sa kanila ay nahawaan lang. Nahawaan? Tama ka. May isang makapangyarihang aswang. Siya ang ugat ng lahat ng ito. Siya ang nanghawa. Ganun po ba? May ganitong nangyari na noon, Elias, doon sa baryo namin. Halos parehong-pareho nangyari. Maraming nadamay. Marami ang namatay. Aaminin ko sa iyo, nandito ako hindi dahil inimbitahan ako ng kamag-anak ko para manggamot. Nandito ako para sa misyon ko. Misyon kong pagalingin ang mga taong biniktima ng hayop na yon. Kailan lang, nalaman ko na dito na pala sa islang ito nagtatago ang aswang na yon. Matagal na siyang nawawala. Akala ko kung saan na napunta. Sa palagay niyo po, nandito pa rin siya sa isla? Nasaan ho siya? Yan ang problema. Hindi ko alam. Malakas ang mahika ng hayop na yon. Magaling magtago. Kahit ramdam ko ang presensya niya, hindi ko matunton kung nasaan. Lolo Tasyo, tungkol po sana sa asawa ko. Alam ko. Po? At alam ko rin na ikaw ang pumalo sa ulo ko, damuho ka. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at agad akong napayuko. Patawad po, Mang Tasyo. Natakot lang po ako para sa asawa ko. Baka kung ano po kasing gawin niyo. Tahimik lang si Tandang Tasyo sandali. Matapos, marahan siyang huminga. Huwag kang mag-alala. Magagamot ko ang asawa mo. Totoo po? Dalin mo ako sa kanya. Sige po, dadaling ko po kayo sa kanya. Mabilis kaming naglakad papasok sa loob ng bahay. Pero bago pa kami makarating sa kwarto, biglang may narinig kaming malalakas na pagaspas ng pakpak. Tala! Tala, ikaw ba yan, mahal ko? Huwag kang matakot. Gagamutin ka ni Lolo Tasyo. Ngunit pagpasok namin, wala na ang asawa ko. Bigla akong napatingala sa bubong at doon ay nakita kong butas na ito at doon may nakasilip, isang aswang. Mabilis na gumalaw ang aswang, parang aalis na. Kumampay na ang mga pakpak niya, handa nang lumipad palayo. Pero biglang umilaw ang agimat na suot ni Tandang Tasyo, maliwanag at masakit sa mata. Napahinto ang aswang, umungol ito ng malakas, para bang nasasaktan. Hindi ka makakatakas sa aking hayop ka! Mas lalong lumiwanag ang agimat. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng aswang sa buong bahay. Galit na galit si Tandang Tasyo. Ibang-iba ang reaksyon niya pagdating sa aking asawa.
Matigas ang mata at puno ng puot ang kanyang mga mata. Teka lang po, Mantasyo. Akala ko po magagamutin niyo ang asawa ko. Bakit galit na galit ka po sa kanya? Hindi niya ako pinansin. Sa halip, mabilis siyang lumabas ng bahay. Sumunod ang aswang. Galit na galit yun. Sa labas sila, nagharap. Sumunod ako. Naabutan kong pasugod ang aswang kay Tandang Tasyo. Sumugod dito pababa, pero mabilis na nakaiwas ang matanda. Kahit may edad na, malakas pa rin siya. Sanay na sanay ito sa laban. Kaya naman, hindi nakapagtataka na mabilis niyang naiwasan ang atake ng aswang. Sumubok ang aswang na umatake ulit, ngunit nasabuyan ito ng bendita. Napasigaw ang aswang, sobra itong nasaktan. Tumakbo agad ako at hinila ang matanda. Tama na po! Mapapatay niyo po ang asawa ko, parang awa niyo na po! Tama na! Mikaelyas! Muling sumugod ang aswang. Agad na inihanda ni Tandang Tasyo ang isang punyal. At nang lumapit ang aswang, nasaksak niya ito sa braso. Muli itong sumigaw sa sakit. Tama na po! Tama na! Kung papatayin niyo siya, unahin niyo na muna ako! Umalis ka dyan! Hindi yan ang asawa mo! Ano? Huwag kang maawa! Nagpapanggap lang yung hayop na yan! Nanlaki ang mga mata ko. Napatingin ako kay Tala. Nakahiga siya sa lupa. Sugatan, nanginginig. Ang kanyang itsura ay bumalik na sa pagiging tao. Hindi! Siya si Tala! Asawa ko siya! Ngumisi ang asawa ko. Mabagal. Nakakatakot. Elias! Nanlamig ang buo kong katawan. Ibang boses yun. Mababa. Hindi kay Tala. Tignan mo! Ginagamit niya ang mukha ng mahal mo upang pahilain ka! Biglang kumulubot ang mukha ni Tala. Humaba ang kuko at lumitaw ang mga pangil. Tala! Napaatras ako. Hindi ko na makilala ang nasa harap ko. Ang mga mata niya hindi na kay Tala. Puno ng galit. Puno ng dilim. Hindi yan ang asawa mo! At kung hindi natin siya pipigilan, yan ang magdadala ng kamalasan at pagkawasak ng islang ito. Marami ang mamamatay! Maya-maya pa, bumaling ang tingin nito sa akin. Ngumisi siya, sabay sugod. Tumakbo si Mang Tasyo at tumarang. Tinamaan siya sa balikat ng matalas na kuko ng aswang. Agad niyang inalis ang mga kuko na nakabaon sa kanyang balikat, sabay hubad ng medalyon at sinuot sa leeg ng kalaban. Sa ngalan ng liwanag, bumitaw ka! Umalis ka sa katawan ng babaeng ito! Mabilis na lumabas ang isang itim na usok sa katawan ni Tala habang sigaw siya ng sigaw. Tala, mahal! Lumaban ka! Sinamantala naman ni Tandang Tasyo ang pagkakataon. Muli itong umusal ng isang dasal. Isang matinis na sigaw ang muling umalingaw-ngaw. Bumaksak ng tuluyan sa lupa si Tala at nawalan ito ng malay. Tala! Huwag kang mag-alala. Tapos na. Tapos na po. Oo. Nakalabas na ang espiritu ng hayop na aswang na yon sa katawan ng asawa mo. Espiritu? Oo. Ang aswang na nakalaban natin ay hindi isang pangkaraniwang aswang lang. Kaya niyang sumapi gamit ang kanyang itim na espiritu at ang asawa mong napili niya na sapian. Nais niyang sakupin ang baryo na to upang gawing aswang ang lahat ng nandito. Wala na po ba siya? Sa katawan ng asawa mo, wala na siya. Pero buhay pa ang hayop. Nagtatago at baka patakas na din ngayon. Kailangan ko siyang habulin para hindi na siya makapambiktima pa sa ibang lugar. Sige na, aalis na ako. Sandali lang po. Ang asawa ko po ba magaling na? Magaling na siya, huwag ka na mag-alala. Bago ko lisanin ang baryo nyo, titiyakin kong malalagyan ko ito ng proteksyon para hindi na muling mapasok ng kung anumang uri ng masasamang mga nilalang. Bago umalis ang matanda, hinawakan ko ang mga kamay niya. Salamat po sa inyo, Lolo Tasyo. Walang anuman iyo.
Sige na, kailangan ko nang umalis. Saan po kayo pupunta? Susundan ko ang aswang Elias. Bahala na ang agimat ko. Ituturo niya sa akin kung nasaan ang hayop na yon. Saan po kayo sasakay? May nakausap na akong bangkero. Wala ka nang dapat alalahanin. Sikasuhin mo ang asawa mo para bumalik kagad ang lakas niya. Sige na, aalis na ako. Tumalikod na ang matanda at naglakad palayo. Elias! Napalingon ako kay Tala. Nakahiga siya, hinang-hina. Pero maaliwalas na ang muka. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata niya. Elias! Tapos na, mahal ko. Tapos na. Makalipas ang ilang araw, unti-unti nang bumalik sa normal ang baryo. Isa-isang nagising sa katotohanan ang mga tao. Doon na rin umamin si Mang Tore. Ako ang pumatay kay Sayong. Hindi ko sinasadya. Nag-away kami, galit na galit ako nun. Kaya na naging aswang ako. Siya ang pinuntiriya kong patayin at kainin. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Natakot-takot ibinintang sa iba yun. Patawarin niyo ako, lalong-lalo ka na, Elias at Tala. Tahimik ang mga tao. Walang nangyaring sigawan. Wala ring sisihan. Dahil alam naming lahat na pare-parehas ng kaming naging biktima ng malupit na aswang na muntik nang sumakop sa isla namin. Tinanggap ng baryo ang katotohanan yon. Kahit masakit. Unti-unti na rin gumaling si Tala. Hindi na bumalik ang sumpa. Araw-araw kaming nagdarasal para magpasalamat sa bagong simula. Ako, si Tala at lahat ng mga tao sa baryo nagsimula ulit. Nagtulungan kaming muling bumangon. At sa isla namin, bumalik ang katahimikan. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Sa ngayon ay halos 10 taon na din ang nakararaan mula nang mangyari ang insidenteng yon. Tahimik pa rin ang baryo at tulad ng ipinangako noon ni Tandang Tasyo, hindi na muling napasok ng kahit na anong masasamang nilalang ang baryo namin. At sa kasalukuyan, meron na po pala kaming 2 anak ni Tala na parehas babae. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa aking kwento. Sana po ay may napulot po kayo na magandang aral.